Nagpapatuloy pa rin ang gulo sa pagitan ng mga Houthi at ng pinagsamang puwersa ng Estados Unidos at United Kingdom doon sa Red Sea. Ang labanang ito ay nagaganap hanggang sa Yemen. Nagpasimuno ng isang makabuluhang hakbang ang Estados Unidos at ang United Kingdom upang harapin ang issue habang tumataas ang tensyon sa rehiyon. Ito ay dahil sa mga pagsalakay sa sibilyang kargamento at oil tankers ng mga teroristang grupo na suportado ng Iran. Sa katunayan, higit sa 200 drone at missile strikes ang ginawa ng Houthi sa mga commercial ships sa bahagi ng Red Sea simula pa noong November. Dahil dito, sinimulan na ng US-led air at naval strike ang kanilang operasyon. Ang Operation Poseidon Archer ay isang mahabang operasyon ng mga sundalo laban sa mga teroristang Houthi na nasa Yemen. Itong operasyong ito ay pinangunahan ng Estados Unidos. Ang layunin ng operasyong ito ay pahinain ang kakayahan ng Houthi na makagawa ng mga opensibang hakbang. Kung ikukumpara sa mga naval attack ng United States at United Kingdom noong unang araw, mas higit na mapanira ang kasalukuyang mga pag-atake nila. Napag-alaman na muling naglunsad ng pag-atake ang dalawang bansang nagsanib puwersa sa Houthi targets nitong Lunes lamang. Sa loob lamang ng 10 araw, nakaatake ang mga military ng Estados Unidos ng 8 beses laban sa mga infrastruktura ng mga rebelde. Nagpahayag ang Estados Unidos at United Kingdom na tinamaan nila ang 8 magkaibang lokasyon. Sila ay sinuportahan na rin ng Canada, the Netherlands, Bahrain at Australia. Sa ika-8 beses na pag-atake nila nitong nagdaang gabi, nagawang patamaan ng puwersa ng United States ang 60 target na nasasaklaw ng higit kumulang 30 lokalidad sa Yemen. Ang mga pag-atake nila ay mas lalo pang lumulubha at mas lumalawak ang kanilang ginagawang pag-atake kung ikukumpara sa iba pang nauuna, lalo na sa una at hanggang sa ika-7 nilang pag-atake na naganap sa loob lamang ng 2 linggo. May mga karagdagang pag-atake pa sa mga missile ng Houthi na ayon sa mga Amerikano ay agad na nagkaroon ng epekto sa mga terorista. Bago pa man mailunsad ang mga missile at matamaan ang mga barko sa Gulf of Aden o sa Red Sea, nagawa ng pasabugin ito. Kung ikukumpara sa naunang pag-atake noong January 11 na nangwasak sa higit 30 Houthi targets, masasabing mas kakaunti ito. Base na rin sa mga pahayag, ang mga pag-atake noong Lunes ay naglalayong wasakin ang isang imbakan ng Houthi na matatagpuan sa isang tunnel, kung saan kasama ron ang mga infrastrukturang kinalalagyan ng Houthi missile at air surveillance. Base na rin sa defense official ng Estados Unidos, bilang pag-atake nila, nagpakawala sila ng mga fighter jets na mula sa USS Dwight D. Eisenhower aircraft carrier. Sinabi ni Grant Shapps, ang UK Secretary ng State for Defense, na 4 na British Typhoon fighter planes ang nakilahok sa mga atake laban sa mga target ng Houthi. Ayon sa kanya, isinagawa ang mga atake sa isang underground facility ng Houthi storage, pati na rin sa kanilang aerial at missile monitoring systems. Sa isang joint statement mula sa Estados Unidos, United Kingdom, Canada, the Netherlands, Bahrain at Australia, ipinahayag na 8 target ng Houthi ang na-neutralize. Ayon pa sa Ministry of Defense ng United Kingdom, 4 na RAF Typhoon aircraft ang nag-target sa 2 military zones na nakapalibot sa paliparan ng Sanaa. Ayon sa kanila, ang paliparan ay ginagamit raw para sa pagsalakay sa mga barko sa Red Sea. Bagaman wala pa namang naiulat na sugatan, sinabi ng Ministry of Defense ng United Kingdom na isinagawa ito sa gabi dahil mas pinaigting pa ang kanilang paghahanda upang mabawasan ang posibilidad ng pagkamatay ng mga sibilyan. Ang pag-ataking ito ay naglalayon na tapusin ang kakayahan ng Houthis na makapagdulot ng pinsala sa militar at komersyal ng mga barko ng Estados Unidos at United Kingdom na siyang sumusuporta sa ginagawang operasyon. Ang Operasyong Poseidon Archer ay nagsimula sa unang yugto ng mga atake, kung saan pinunterya ng Estados Unidos at United Kingdom ang mga nasa 30 lokasyon sa Yemen na kontrolado ng mga teroristang Houthi.
At kagaya nga ng aking nabanggit kani-kanina lamang, layunin nilang tanggalin ang kakayahan ng naturang grupo na makagawa ng mga opensibang aksyon. Upang gawin ito, 7 beses na inatake ng Estados Unidos ang mga Houthi sa Yemen. Ayon sa isang pahayag na inilabas ng White House, isa sa mga ilang paksa na tinalakay nina President Joe Biden at British Prime Minister Rishi Sunak ang seguridad sa Red Sea. Ang layunin nila ay mabawasan ang tensyon at ibalik ang katiwasayan sa Red Sea. Gayunpaman, nagpalabas pa rin sila ulit ng mga babala sa mga Houthi commanders. Hindi raw sila dapat na magdalawang isip na ipagtanggol ang isa sa pinakamahalagang ilog sa buong mundo. Dahil dito, dumadaan ang mga kalakal at may mga buhay ring posibleng mawala dahil sa ginagawa ng mga Houthi. Sinubukan ng Estados Unidos na hadlangan ang kakayahan ng grupo na maglunsad ng mga missile sa international maritime channels sa pamamagitan ng pagpunterya sa mga Houthi one-way strike drones, anti-ship ballistic missiles, anti-ship cruise missiles, at iba pa. Paulit-ulit na binalaan ng Washington at ilan sa kanilang mga kaalyado ang mga Houthi na may masamang epekto para sa kanila ang pagpapatuloy nila ng kanilang mga pag-atake. Gayunpaman, ilang araw matapos magsimula ang air campaign, kahit pa na binawasan ng Estados Unidos ang higit sa 150 na precision-guided missiles nila sa mga target ng Houthi missile at drone, sinasabing 20 to 30% lamang ng military capability ng Houthis ang nasira o nasugatan. Ayon sa mga autoridad ng US intelligence, maaring umabot ang porsyentong ito sa 30 hanggang 40%, ngunit ang iba pang mga opisyal ng US intelligence ay nagpaliwanag na walang katiyakan ang dami ng mga armas na nasa arsenal ng Houthi magmula pa noong nagsimula ang grupo. Nang dumating ang hating gabi, kahit na walang katiyakan, nagtagumpay ang Estados Unidos sa paglulunsad ng kanilang ika-9 na pag-atake laban sa mga Houthi. Nagbigay ng isang mahalagang pagsusuri ang mga Houthi sa Yemen patungkol sa kahindik-hindik na kalagayan doon. Tinutukoy nila ang mga pag-ataking may nakakagulantang na epekto sa kanilang mga agenda. Matapos masalakay ng British Typhoon fighter planes, Tomahawk cruise missiles at Navy FA-18 fighter jets na nakabase sa mga carriers, tumanggi ang mga Houthi na umatras sa laban. Bago ang pinakabagong mga airstrike, nagbabala ang Houthi military spokesperson na si Yahya Saraya na ang anumang karagdagang agresyon ay hindi masusolusyonan ng mga parusa. Hindi rin maiiwasan ang pagkakaroon ng retaliatory reaction, ang mga pag-atake ng Amerikano at Britanya. Inihayag ng grupo na may suporta mula sa Iran na hindi ito titigil sa pagsalakay at idineklara nila na ang kanilang mga aksyon ay nagsisilbing protesta laban sa military offensive ng Israel laban sa Hamas sa Gaza. Ang mga pahayag na ito at ang pangkalahatang posisyon ng mga Houthi ang nagbigay daan sa mga agam-agam hinggil sa reaksyon sa ika-8 yugto ng pag-atake ng puwersa ng Estados Unidos. Sa kabila nito, nagbigay rin ng pahayag patungkol doon ang mga Houthi. Ayon sa kanila, nangyari ang pagsalakay sa military cargo ship na Ocean Jazz sa Gulf of Aden noong parehong araw ng US at UK assaults. Gayunpaman, hindi kinumpirma ng Pentagon o ng White House na nangyari ang ganitong pag-atake. Hindi bumaba ang tensyon sa lugar sa kabila ng kawalan ng kakayahan ng Houthi na makapagbigay ng pruweba sa mga tangkang pag-atake ng kabilang panig. Patuloy ang mga Houthi sa pag-target sa mga merchant ship bilang suporta sa Hamas. Isa rin talaga kasi ang Hamas sa mga armadong organisasyon na suportado ng Iran at nagtatangkang hamunin ang dominasyon ng Yemen at Saudi Arabia. Ito ay sa pamamagitan ng paghadlang ng pandaigdigang kalakalan sa Bab al-Mandab Strait. Bilang resulta nito, mas lalo pang nagiging marahas ang digmaan at nagsagawa ang Estados Unidos at United Kingdom ng mga airstrike laban sa mga target ng Houthi sa Yemen. Maraming barko ang umiikot sa Suez Canal at naglalakbay ng karagdagang 4,000 milya sa palibot ng Africa na nagre-resulta sa pagtaas ng konsumo ng krudo, lumalaking gastos
at hindi kukulangin sa 10 araw ng paglalakbay bawat biyahe. Ang Red Sea ang isa sa pinakamahalagang commerce channels sa buong mundo. Subalit, nagpapatuloy ang kaguluhan dito dahil sa mga Houthi militants na sinusuportahan ng Iran. Gumagamit sila ng mga drone at missile upang salakayin ang mga barko sa loob ng ilang buwan mula sa iba't ibang lokasyon sa Yemen. Sa unang 2 linggo ng Enero ngayong taon, humigit kumulang na 150 na barko ang dumaan sa Suez Canal na matatagpuan sa hilagang kanluran na dulo ng Red Sea. Ayon sa maritime data platform na Marine Traffic, mas mataas ito kaysa sa mahigit 400 na naitala noong nakaraang taon. Patuloy pa rin naman ang mga paglilihis ng mga ruta, mga barko, at ang mga atake ng Houthi sa kabila ng mga airstrike laban sa mga Houthi ng Estados Unidos at ng kanilang mga kaalyado. Upang maibsan ang karagdagang gastos ng paglalayag sa palibot ng Africa, nagtaas ang bayad ng mga shipping company sa pagtransport ng isang container mula sa Asia patungo sa Europa. Patuloy rin na tumataas ang mga gastos sa insurance ng may-ari ng mga barkong patuloy na naglalakbay sa pamamagitan ng Red Sea. Binalaan ng mga nagtitinda tulad ng IKEA na maaaring magdulot ng pagkaantala sa paghahatid ng mga produkto sa mga tindahan kung hindi sila dadaan sa Suez Canal. Habang naghihintay ng mga piyesa mula sa Asia, napilitan ng ilang kumpanya ng kotse sa Europa na pansamantalang itigil ang kanilang operasyon. Dahil dito, pinangangambahang lalo pang tataas ang inflation rate sa buong mundo. Nagpapahayag ang JP Morgan Chase na kung patuloy na pagkakaroon ng malalang siksikan sa transportasyon, inaasahang tataas pa ng karagdagang 0.7% ang global consumer prices sa unang kalahati ng taon na ito. Inaasahan na tama ang naging espekulasyon nila sa ganoong bagay. Ang rutang tinahak ng cargo ship na Maersk Hong Kong at ang kalagayan ng iba pang mga barko sa Red Sea ay mga senyales ng papalapit na krisis. Noong November 15, naglakbay patungo sa Slovenia ang container ship na may flag ng Singapore. 12 araw lamang pagkatapos, ito ay tumawid muli sa Red Sea at ang Suez Canal noong December 17. Matapos ang isang buwang paglalakbay, nag-U-turn iyon at dumaan sa palibot ng Africa, habang mas lalong pinaigting ng mga Houthi ang kanilang mga pag-atake. Nitong Biyernes, nakabalik na ito sa Singapore. Sa kabilang dako sa loob ng nakalipas na 2 taon, mas lalong naging mahalaga ang Red Sea at ang Suez Canal para sa mga barkong nagdadala ng liquefied natural gas at langis, pati na rin ang kargamento mula sa Asia patungo sa Europa. Matapos ang pagsakop ng Russia sa Ukraine noong 2022, nagtangkang itigil ng mga bansa sa Europa ang pagbili ng krudo mula sa Russia. Bilang resulta, mas dumami ang langis na ipinadadala ng Russia patungo sa India sa pamamagitan ng Suez Canal, habang nagtaasan naman ang dami ng natural gas na binibili ng Europa mula sa Middle East sa parehong kanal. Ayon sa US Energy Information Administration, halos lahat ng liquefied natural gas sa buong mundo at humigit kumulang 12% ng lahat ng langis na dinadala ng mga tanker ay dumadaan sa Red Sea. Ayon naman sa mga Houthi, layunin nilang putulin ang maritime connections ng Israel upang pwersahin itong itigil ang digmaan nito sa Gaza. Gayunpaman, umatake ng mga barko ang mga Houthi mula sa higit sa 100 mga bansa. Karamihan sa mga ito ay hindi patungo o galing sa mga daungan ng Israel. May mga barko na napinsala sa mga pagsalakay na ito, ngunit wala namang namatay o nasugatan. Ang car carrier na Galaxy Leader na pangunahing binubuo ng mga Pilipino ay ikinulong sa Yemen matapos itong dukutin noong Nobyembre. Sa kabilang banda, pinasabog ng US Navy ang ilang drones at missiles bago ito makarating sa kanilang layunin. Ito ay para maiwasan ang pagdami ng problema sa mga barko. Gayunpaman, ang paggamit ng mga advanced na fighter aircraft at iba pang military gear para harapin ang mga mura at simpleng drones at missiles ay may kamahalan para sa Estados Unidos at sa kanilang mga kaalyado.
Bilang isang naval powerhouse, ang katayuan ng China sa Red Sea ay patuloy na isang malaking alalahanin. Hindi pa nakikialam ang Beijing sa military action laban sa mga Houthi at nananatiling hindi nagbibigay ng kritisismo sa kanila. Nagdulot ng pagkaantala ang mga atake ng mga Houthi sa taunang paglago ng export ng China bago magsara ang kanilang mga pabrika para sa Lunar New Year sa sumunod na buwan. Gayunpaman, may malalaking alalahanin hinggil sa hinaharap dahil sa regional policies ng Iran, pati na rin sa mga organisasyong terorista na may suporta mula sa bansang ito. Ang mga rebeldeng Houthi sa Yemen ay umano'y tumatanggap ng tulong mula sa Hezbollah ng Lebanon at ang Revolutionary Guards Corps ng Iran sa kanilang mga atake sa mga barko sa Red Sea. Matapos ang pagsalakay ng mga teroristang Hamas sa mga bayan sa timog ng Israel noong October 7, may mga ulat na dinagdagan ng Iran ang supply ng armas na kanilang ibinigay sa mga Houthi. Kabilang naroon ang mga advanced na drone at missile. Ayon pa sa balita, ang mga commanders at advisors ng Revolutionary Guards ay naroroon sa Yemen at nangangalap ng impormasyon hinggil sa mga barkong patungo sa Israel. Noong nakaraang buwan, inakusahan ng Estados Unidos ang Iran ng malawakang paglahok sa mga nangyayari sa Red Sea. May mahalagang papel kasi ang Iranian intelligence sa kakayahan ng mga Houthi na magtagumpay sa kung anumang hangarin nila. Pinabulaanan naman ni Nasser Kanahani, isang tagapagsalita para sa Iranian Foreign Ministry, ang partisipasyon ng Tehran sa mga atake. Bukod dito, itinanggi ng spokesperson ng Houthi na si Muhammad Abdul Salim na may kinalaman ang Iran o Hezbollah. Gayunpaman, ang mas bagong impormasyon ay nagpapakita ng kabaligtaran sa kaniyang pahayag. Bilang pagbubuod sa ating tinalakay, ang Operasyon Poseidon Archer ng Estados Unidos sa Red Sea at ang mga mapanirang plano ng Iran at ng kanilang mga kaalyado ay dapat itigil agad. Ito lamang ang paraan upang mapanatili ang pandaigdigang kaayusan. Hanggang sa susunod nating talakayan. Maraming salamat.